Geshakuta, like at subscribe o tampilan kita hihi. Sabi nila, kapag inalagaan mo ang isang bagay, parang nagkakaroon ito ng sariling kaluluwa. Pero paano naman kaya yung mga bagay na tinatapon lang? Parang feelings mo, tinapon niya lang array-array? Diyan na nga iikot ang kwento nating mga binasura hihi. Ubang banat na nga sa spoiled at entitled rich kid na ito na nalungkot nang mapunit ang paborito niyang stuffed toy, sa pwede pa namang maayos sana. Kaso syempre tumatae ng mga salapi, sa halip na ayusin, tinapon na lang ito ng nanay niya at planong palitan na lamang ng bago. Dinala niya ang basura sa tambakan at basta na lang itinapon pababa sa ilalim ng lungsod, habang sa di kalayuan, ay may isang misteryosong taong nakatanaw. As usual, mabilis itapon ng tao ang mga bagay na akala nila ay wala ng halaga, abat minsan pa nga pati kapwa-tao. Walang ano-ano'y isang nakahod na lalaki na nga ang bumaba sa tambakan kung saan dumadaan lahat ng basura. Napansin na nga siya ng isang gwardiya at agad siyang tinutukan ng baril. Kung saan tinawag itong alias Boy Basura, ang tirador ng mga basura ng kanilang lugar na sumisira raw sa image ng kanilang bayan. Nagpatunog ng alarm ang gwardiya, kaya dumating pa ang ibang sundalo. Na siya namang tinapunan ng ating bida ng basura para makatakas. Ngunit hinabol pa rin siya ng mga ito at pinaputukan. Sa sobrang bilis niya, ay nagawa niyang basic iwasan lamang ang mga bala, tumalon dito, gamulong doon, pasikat si Boy hanggang sa mabaril na nga ayon umaray-aray sabay takas sa Gedli. Nang makatakas, ay nagmumura na nga ito sa inis, kasi lagi na lang daw siyang tinatawag na magnanakaw, sa hindi naman daw siya magnanakaw. Di nagtagal, ay kumalat na nga ang balita at naulit na naman daw ang pagnanakaw ni Boy Basura. Marites mode naman ang dalawang ito, at sinabing malamang tribal na naman daw ang may kagagawan nito. Hanggang sa matahimik nang mapansin na may isang tribal na malapit sa kanila. Agad umalis naman ang lalaki, na siyang pagbulong na naman ng dalawang Marites, na sana hindi na raw bumalik sa kanilang lugar ang mga maduduming hampas lupang katulad nito. Isang malaking pader nga lang ang naghahati sa lugar ng mayayaman, at sa squatter kung saan pumasok itong lalaki at kanilang tinitirhan. Sa squatter, puro sira-sira at marurumi ang bahay, dagdag pa na sobrang baho ng paligid. Maski rito ay abot na nga ang chismis tungkol sa bida natin at pamamasura nito. Kinakabahan ang lahat, dahil baka raw bigla na lang sumugod ang apostles sa lugar nila. Wapakles naman dito si Rudo, na abala sa pagkukumpuni ng mga bagay na nakuha niya sa basura. Nabuibwisit naman itong si Chiwa sa kanya, dahil mahilig daw siyang gumawa ng gulo. At alam ng lahat ng taga rito, kung gaano kabigat ang batas tungkol sa basura. Hindi maintindihan ni Chiwa kung bakit patuloy itong ginagawa ni Rudo. Ayon naman kay Rudo, ay may gamit pa naman daw kasi ang mga bagay na tinatapon lang ng mayayaman, sayang naman daw tsaka kailangan din daw niya ng pera para mabuhay. Walang ano-ano'y bigla nang dumating ang grupo ng mga bully niya, kung saan binanata na naman ang amoy niya at ang madungis niyang gloves. Pinagsabihan pa si Chiwa na baka mahawa raw ito sa baho ng ating bida. Isa sa kanila, sinipa pa nga yung lampara na inaayos niya, sabay sabi na wala raw bibili ng gamit na galing sa maruming tao tulad niya. Pinagtanggol na nga siya ni Chiwa, ngunit ayaw talaga paawat ng mga kupal at sinabi na ngang iwas-iwasan ang ating bida lalo na at kriminal daw ang airpat nito. Nagalit na nga si Rudo sa mga narinig, sabay matalim na tinitigan ang bully. Kinataranta na nga ito ng kupal, sabay sigaw na ganitong-ganito raw ang tingin ng mga kriminal, sabay exit at baka mabiktima pa raw sila ng future mamamatay tao na si Rudo, ika na nga ng mga ito. Subok pinagaan naman ni Chiwa ang kanyang loob, at sinabing naniniwala raw siyang hindi masamang tao si Rudo at hinding-hindi nito kayang manakit ng iba. Dito na nga napansin ni Chiwa ang stuffed toy na nakuha ni Rudo mula sa tambakan at tuwang-tuwa siya rito. Gusto sanang ibigay ni Rudo ang laruan, kaso may katorpehan ang bida natin, ayon bago pa nga makapagsalita, tinawag na si Chiwa ng nanay nito. Gaya ng dati, binili na naman ng nanay ni Chiwa na umiwas ito kay Rudo, habang si Rudo naman, malungkot at tahimik na lang na umuwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay, ay bumungad na nga sa kanya si Recto, yung lalaking nilate ng dalawang Marites kanina, na siyang agad siyang tinukso, tungkol kay Chiwa na nagkadiutal-utal daw itong ating bida at hindi mabigay ang simpleng stuffed toy lamang. Pagkatapos ng kulitan nila ay seryoso na nga siyang tinanong ni Recto, kung ano ba raw talaga nangyari sa huling pamamasura ni Rudo,
Huwag nga raw itong padalos-dalos at baka mapahamak ito at hayaan na lamang daw na siya ang maghanap buhay sa kanila. Di man daw sila magkadugo ay pamilya parent sila. Agad kumontra naman ang ating bida at hayaan nga raw sana siya ni Recto na suklian ang kanyang utang na loob dito, dahil kinupkup siya nito kahit basura lamang ang turing sa kanya ng lahat. Pang-aasar na naman nga ang ribat dito ni Recto, at kaya naman pala raw ni Rudo na maging tapat, bakit hindi raw nito kayang magtapat kay Chiwa? Lubos kinataranta na nga ito ni Rudo, hanggang sa dito na nga napansin ni Recto ang sugat niya sa braso. Agad siyang inas-ikaso ni Recto, pinalitan ng benda sa kamay at pinagsabihan na wag nang bumalik sa tambakan dahil masyado na raw delikado. Pero makulat din talaga si Rudo, wala raw yun kumpara sa sugat na iniwan ng tunay niyang ama. Napabuntong hininga si Recto, at pinaalala niyang simple lang ang batas sa lungsod na ito, na pag may mabigat kang kasalanan, ay diretso ka sa abis. Kagaya ng sinapit ng ama ni Rudo, kaya ang bilin niya ay mag-ingat itong si Rudo para di matulad doon. Matagal nang itim at puno ng sugat ang kamay ni Rudo, mga sugat na may dalang matinding sakit at pandidiri ng tao. Hanggang sa isang araw, ay binigyan siya ni Recto ng gloves na gamit pa rin niya hanggang ngayon. Kahit luma na, ay magpahanggang ngayon ay nakatulong na mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Kaya para kay Rudo, ay may utang na loob siya kay Recto na hindi niya kailanman kayang bayaran. Ayaw talaga paawat ni Recto at pinag-try pa na naman na si Rudo, at kung talagang gusto niya raw si Chiwa, ay dapat bilasan daw nito at baka maaga pa ng iba. Binigyan pa siya ng tip na ibigay na raw ang stuffed bunny bukas, with matching kiss pa raw. Kumunat na nga itlog ni Rudo sa hiya, kaya napasigaw siya, narinig hanggang labas, sabay pinakita ang isang misteryosong lalaki na tila nagtitiktik sa kanila. Habang naglalakad si Rudo sa squatter, ay napaisip siya tungkol sa abis, isang napakalaking tambakan, na nagmistulang huling hantungan ng lahat ng basura at kriminal. Saktong nadaanan na nga niya ang isang residenteng hinatulan ng kamatayan, na siyang walang awang itinapon ng mga ito sa abis, habang sumisigaw ang mga tao ng, isa pang chicken joy, isa pang chicken joy. Hulaan ko sinigaw mo rin sa isip mo, nang may tono pa, hihihi. Walang ano-ano'y bigla nang sumulpot si Chiwa, na siyang kinagulat niya. Alam mo ba kung bakit inilagay ang squatter sa tabi lamang ng bayan? Tanong na nga sa kanya ni Chiwa, para araw-araw nga raw, ay maramdaman ng mga tao na konting pagkakamali lang nila, ay masahol pa sa basurahan ang kababaksakan nila. Dito ipinabatid niya rin kay Rudo na ayaw niyang mapahamak ito, at sana raw makinig siya kay Recto dahil nagmamahal lang naman din ito sa kanya. Nung marinig ni Rudo yung salitang, din, ay natigilan na nga ito at lubos kinilig sa sinabi ni Chewie, nagkadeutal-otol na nga ito at namula, hanggang mapansin na nga ni Chiwa ang stuffed bunny na hawak niya, kaya naman buong tapang na niyang ibinigay kay crush niya, sabay sabing mas magiging masaya raw ang bunny sa kanya kaysa nakatambak lamang sa basura. Sa sobrang hiya nito ay nagumpugan na nga ang mga itlog niya sa pagtakbo, at rekta na ngang umuwi para ipagmayabang kay Recto ang mga pangyayari, hanggang sa dito na nga rin niya nakasalubong ang ilang apostles na tila nagpapatrol sa squatter. Pagdating niya sa bahay, ay lubos na nga niyang kinagulat nang makita si Recto na nakabulagta na, duguan at pinapatay ng misteryosong taong naniniktik sa kanila kagabi. Sa sobrang galit, ay umatake na nga si Rudo, ngunit binisak lamang ng kalaban, sabay may kinuhang libro at umalis na. Sa mga huling sandali ni Recto ay pilit na nga nitong pinapaalis si Rudo, ngunit ayaw umalis ng ating bida, hanggang sa huling nasabi na lamang ng tumayong tatay niya ay baguhin nga raw ni Rudo ang mundong ito at siya nga lang daw ang makakagawa nito. Dito na nga lumutang ang mga apostles, sabay binanatan si Rudo, at siya na nga ang pinagbintangang pumatay kay Recto. Kahit anong paliwanag niya sa nangyari ay walang naniniwala at nakikinig sa kanya. Sa labas naman, ay tila mga bubuyog na nga ang mga kapitbahay, at mukhang nagkatotoo na raw ang pangamba nila, na mamamatay tao na rin si Rudo tulad ng tatay nito. Hindi naman makapaniwala si Chiwa, at naguguluhan parents sa mga pangyayari. Walang nangang tanong-tanong, at rekta dinala na agad si Rudo sa gilid ng abis para hatulan. Sa gitna ng sigawan ng mga tao, tinawag siyang boy basura at mamatay tao, kaya lalo pang lumala ang kaso sa kanya. Hanggang sa hinatulan na nga siya ng kamatayan. Hiyawan na naman nga ang mga tao habang sinisigaw ang mga salitang, basura ang basura, basura ang basura. Habang itinutulak siya papalapit sa bangin, ay hindi pa rin makapaniwala si Rudo kung bakit nangyayari sa kanya ito.
Sana raw ay may makinig din sa kanya, ngunit puro mapanlinlang at mapanirang tingin lang ang nakuha niya. Doon na nga niya napansin si Chiwa na nakayuko at halata ang halo-halong hiya at galit sa mukha. Na siya na nga niyang pinakiusapan na hanapin ang tutuong killer para sa kanya. Pero deadma lamang si Chihuahua at may paabi pang pinagsisihan daw nitong naniwala siya kay Rudo. Sabay tinapon ang stuffed toy na regalo niya at sinabing parehas lamang daw siya ng erpat niyang mamamatay tao. Todo-todong galit na nga ang nadama ng ating bida at araw nilang lahat. At sinabing ang tunay na mga basura ay ang mga ng taong nasa harap niya, mga walang mga bulag at bingi na hindi kayang makinig o tumingin sa katotohanan. Dito na nga rin niya nakita ang pumatay kay Recto, ngunit huli na ang lahat dahil itinulak na siya sa abis. Habang nahuhulog, mas nag-alab ang galit ni Rudo, nangakong ibaba niya sa impyerno lahat ng mga hype na ito. Napuno ng puot ang isip niya habang nilalamon siya ng dilim. Pagkamulat niya, nasa gitna na siya ng napakalawak na tambakan, bundok ng basura na tila walang katapusan. Dito na nga bumungad sa kanya ang isang dambuhalang halimaw na gawa sa basura, at doon niya napagtanto, na ganito pala ang itsura ng impyerno. Pahimas na rin po muna lods ng like at subscribe ko, hihi salamat.